Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Kung gusto na balitang may paninindigan, makinig, makaalam, maging mulat at Hold the Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito pong inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan. Ang ating lumilipad, ang damit na Dr. R. Magandang hapon, Dr. J. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, no? Paulang hapon, no? Hindi pa rin tumitila ang ang habagat ba to? Habagat yata ito. Habagat yata ito. Kaya patuloy tayong yung mga estudyante, Dr. J, no? Marami na naman na na-cancela ang kanilang mga klase, no? Pero ang kagandahan nito dahil na nga doon sa nangyari sa atin dati na yung COVID, no, natuto, nagkaroon ng bagong module o medium ang mga eskwelahan sa pamamagitan ng mga online classes. Yung iba naman na ating mga public schools may mga modules naman yan kung wala namang pasok. So alam mo yung nung panahon ng COVID, no? COVID, no? Sino ba ang presidente noon, Dr. J? Digong. Ay, si Digong, kaya pala. Duterte. Kaya naman pala. Malakas yung palakpakan, no, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami tayong natutuhan at nakumpuning mga bagong pamamaraan para matuloy ang pag-aaral ng ating mga estudyante. No, ako, Dr. J, meron akong 2 estudyante. Hindi ko alam kung ikaw, baka meron ka tinatagong estudyante. Ako, wala na ako dyan. Retired na ako sa mga estudyante na yan. At makasabi naman ang nakikinig sa atin, may inaalagaan akong estudyante. Wala na tayo dyan. At wala na tayong obligasyon magpaaral kahit ninuman. At anyway, alam mo, ang isa sa nabanggit natin si President Duterte, at madalas pag-usapan, lumaki daw ang utang natin noong panahon ni Rodrigo Duterte. Pero matanda natin, ang nangyari kasi, Dr. R, marami yung build na sinasabi. Mga project sa infrastruktura, mga tulay, na totoong ginawa naman talaga. At hindi lang yan, kundi nagkataon din naman na sa COVID, nagkaroon ho tayo ng pangangailangan na kailangan umutang ang Pilipinas para pambili at ito tustos doon sa COVID na nangyari sa atin, na
unexpectedly, wala naman yan sa ano ng ating gobyerno, ang COVID at the time. Pero napilitan ang government natin na magkaroon ng utang. Pero nakikita naman natin na talagang yung utang may napuntahan, Dr. R. At hindi sa ngayon, na katulad ngayon, hindi natin alam, umuutang pa rin naman tayo. Pero hindi natin alam kung napupunta ba talaga sa project, Dr. R. Ay, ang tawag yan, utang na mo. Dr. J, utang na mo. Diba? Mga panay tayo utang, naman, alam mo, Dr. J, nasabi mo, panay ang lipad, no? Parang ako panay ang biyahe. Pero hindi ako umuutang. Hindi ko lang yung alam yung iba dyan. Biyahe ng biyahe, utang ng utang. Diba? Nalubog na ho tayo na nalubog sa kakautang. Para ho tayong, parang naging nangyari yata, times 3 yata yung nangyari yung COVID ngayon. Diba, Dr. J? Parang nakakalungkot, no? Parang nabasa ko nga, parang nasa 160,000 ba o 170,000 na ang utang ng bawat Pilipino. Ibig sabihin, walang bilang yun, Dr. J. Kahit ibig sabihin, anak mong maliit, 170,000 pesos na ang utang. Walang niya naman, no? Ang tawag dyan, Dr. R, per capita debt. Per capita debt ang tawag dyan. So, ang utang, total na utang ng bansa natin, dinidivide doon sa number of Filipinos. Kung nakukuha nila yung 170,000 pesos na ang bawat isa sa atin, na nagkakaroon ng utang, madadagdagan pa yan. At alam nyo, bago tayo magpatuloy, Dr. R, may natanggap ako, alam mo itong NDRRMC, nagpapadala ito ng notisya sa mga hindi po nakakatanggap. Orange rainfall tayo sa ngayon, malakas na pag-ulan. At akala natin na nagkaroon nakita natin ang araw kanina, biglang gumilim na naman. So yun po ang sistema ng habagat, Dr. R, na baka akala natin tapos na ang pag-uulan. Ang sinasabi ng Pag-asa at ang NDRRMC, tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan hanggang bukas. Nang malalakas na nakapag-ulan na biglang buhos na malakas, Dr. R. Naku, ibig sabihin, Dr. J, hindi matatapos ang paghihirap na rin. Mapapamura ka na lang. Mapapamura ka na. Utang na naman tayo. Utang ng utang. Di ba, Dr. J? Parang alam mo, ito, Dr. J. Pag-usapan natin. No? Ito. No? Napadaan ako sa EDSA. No? Mayroon ako nakita, nagkakagulo, hindi ko lang kung nagkakagulo. So nabasa ko sa balita, Dr. J, kaya pala nagkakagulo sila doon. Kanilang sinisilip itong mga portions ng rehabilitated o ni-repair na portions ng EDSA na ngayon ay kailangan na namang i-repair. Diba? Alam mo kung sino nanguna dyan? Si Jolly Beans. Kilala mo ba si Jolly Beans, Dr. J? Yung biglang tumanda ang mukha na si Ben Dizon. Ayun. Si Jolly Beans. Natatawa tayo dyan sa tao yan. Pamura. Nagmura, ha? Nagmura pa yan. Oo, nag-PI. Kasi, alam mo, Dr. J, nakikita ko dyan kay Jolly Beans. Feeling niya yata, sa style niyang ganyan pa, mura-mura siya ng utang na mo, yung mga ganyan-ganyan, utang na mo. Kaya akala niya, ang mararating niya ay makikita siya bilang kahintulad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, Dr. J. Napakalayo naman. Sa totoo lang, pag tinignan mo si Pangulong Duterte, akin lamang tong opinion, Dr. J. Pag tinignan mo, pinagtabi mo yung litrato ni Pangulong Duterte at ang litrato nito si Jolly Beans, mukhang dugyot si Jolly Beans. Oo, talaga naman Nakikita mo naman talaga na, alam mo nga itong nangyari sa atin, katulad nung nabanggit mong EDSA na yan, napanood ko ang napakanipis, Dr. R, ng kanilang nilagay na kung ano man ang nilagay nila doon na pangtapal sa mga lubak-lubak. Napakanipis. Alam mo, yung hindi ko alam kung paano nila naisip na yan ay nabanggit pa na yun daw ay parang sa runway ng airport.
Pero iba po ang engineering sa airport sa runway, Dr. R. At ipapaliwanag na ko mamaya yan. Ano. Alam mo, Dr. J, no, nakakatawa. Yan yung sinabi, parang kaya daw landingan ng isang Boeing. Hindi ko alam kung anong Boeing, baka, ewan ko, baka si Ombudsman Boeing. No? Pero kaya daw landingan yan ng isang malaking eroplano sa tibay at sa teknolohiya. Di ba? Tapos pagkatapos 6 na buwan pa lamang yata. Di ba? 6 na buwan. Alam ko, kinukumpuni yan noong panahon ng Pasko. Kaya nakakakos talaga ng traffic yan. No? Pero bagamat nakakakos ng traffic, natapos naman yata nila. Unfortunately, ang buhay daw nitong technology na to, sabi nitong si Jolly Beans, 5 to 6 years o 5 years minimum, no? Ibig sabihin, Mr. Jolly Beans, Vince Dizon, ibig sabihin, niloloko nyo lang ho pala ang taong bayan. Diba? Bakit yung 5 years, 5 years minimum, naging 6, no? 6 months nga lang. Diba? Wala akong pinag-ibayan si Auntie Claire na yung 5, diba? Mas mababa sa 6. Ngayon, alam mo na, natatawa ako na sinasabi niya na airport runway, ano. Yung nagsasabi na ganyan na airport runway, ang technology na ginamit nila, ang isang eroplano, hindi bumababa yan sa 20 tons ang bigat niyan, yung ordinaryong eroplano na sinasakyan natin, ano. Yan ay siguro mga 30 tons ang bigat yan. At yun ang maglalanding dyan sa runway, sa airport. Dr. R, motorsiklo lang dumaan doon sa ginawa nila sa EDSA na nadurog na yung asfalto Kung motorsiklo pa lang yun, kung sabihin mo na kasing tibay yan ng runway ng airport pa nako, hindi ko alam kung anong pinagsasabi nito si Secretary Dizon, ano. Ang tawag na sa kanya, Sekreturo dahil turo ng turo, di ba? Turo ng turo. Alam mo, yung magsasabi ka nang wala kang kaalam-alam, nasasabihin mo na parang airport runway ang kalidad na ginawa nyo dyan sa EDSA. Alam mo, Dr. R, ako yung nagdududa doon Baka yun ang sinasabi na niloloko tayo ng mga yan, ano? At tayo naman, manghang-mangha. Yung sabihin, ako, runway ng airport pala ang kalidad. Tapos, to justify, magkano ginastos, Dr. R? Nako, ayun na nga, Dr. J. Ito lang na sinasabi mo, no? Ibig sabihin, kung ganyang katinding technology yan, no? Isip landingan ng eroplano pagkabigat-bigat. Pero sa totoo lang, parang kasing bigat mo siguro yan, Dok. Imagine mo naman, lumanding ka dyan sa EDSA, tapos biglang, after 6 months, sira na. Di ba? Ibig sabihin, itong si Sekreturo ano ang tawag sa kanya ngayon, hindi tayo nagbansag niya sa kanya, naturo daw ng turo, parang nuno sa punso, tabi-tabi po, di ba? Parang tabi-tabi po, ako ang nuno, di ba? Pero alam mo, Dr. J, yan, alam mo, iba kasi yung proseso na inilalagay dyan sa, sa ganyang mga klaseng mga asphalting, katulad niya sa airport, no? Alam mo kung bakit? Kasi ako, naniniwala ako kasi yung pamilya ko, Dr. J, pamilya ng mga inhinyero di ba? Pamilya ng mga inhinyero, mga taga DPWH, literal na mga engineer. Ito kasi si Secretary Jolly Beans Dizon, ay alam mo, ito hindi naman engineer, kundi engineer. Diba? So, ibig sabihin, hindi niya siguro naiintindihan ang kanyang sinasabi. Kung anong pinipil sa kanya siguro ng mga tao niya, pinoproseso niya ng kaunti at yun na lang ang binibitawan niya. Isipin mo ba naman, para kang nasa Encantadia. Sabihin mo ba naman, Dr. J, di ba? Sabihin mo ba naman, ito hong bond paper na to, kaya hong landingan ng aeroplano, hindi mapupunit. Diba? Parang gano'n ang sinasabi mo, fantasy lang yan, Dr. Mr. Secretary Jolly Beans Dizon. Di ba? Ba't Jolly Beans? Ako ang tawag ko sa kanya, Jolly Beans. Bakit? Puro pabida Oo. Diba? Yung sinasabi mo, Dr. J, na na pera.
tingin mo, magkano ba ang ginastos niya dyan? Kasi alam ko pa, Kaya nga, iba-iba siya ng sinasabi. Yan ang tinatanong ko eh. Ilang bilyon ang ginastos? Kasi alam mo, Dr. J, sa pagkakaalam ko, ang una niyan, di ba, parang 6 billion o 5.6 billion ba, 5.8 o 6 billion nga, alam ko, nag-iba-iba yan eh. Parang, alam mo nga, parang ang fantasy ang trabaho nitong si Secretary Jolly Beans Dizon. Bakit? Nagsi-shift-shifting eh. Di ba? Parang nagsi-shift-shifting eh. Di ba? Ay para tong Avengers, nagbabago ang anyo. Di ba? Yun ang trabaho niyan, si Engineer Jolly Beans Dizon. Kaya, alam mo kung bakit natin siya binabanatan ngayon at banatawagan natin siya ng atensyon. Sir, pinagmamalaki mong lalandingan ba naman ang Boeing 747 o kung ano man yung Boeing na yan, di ba? O kaya baka naman si Ombudsman Boeing lang yung sinasabi niya. Ibig sabihin, sir, sabi mo 5 years minimum. 6 months pa lang ho eh. Ano nangyari? Motorsiklo pa lang dumaan dyan, ha? Hindi pa yung talagang eroplano, doktoral. Ayun ang dyan. Ngayon, ganito yan. Yung, alam mo, ako masasabi ko na itong si Vince Dizon, pagdating sa runway construction ng eroplano, ignorante siya. Ignorante siya. Alam mo, meron ako dating nakausap na engineer. Ito ay sandali lang, ipapaliwanag natin ang airport. Teka lang, Dr. J, bago mo sabihin yung kwento mo na yan, mukha naman kasi pag naririnig mo tong si Secretary Jolly Beans Dizon, lang, parang alam na alam niya yung sa kanya sinasabi, Dr. J, di ba? Ngayon, di ba? Ngayon, sige, paliwanag mo yung kaibigan mo engineer. Ipapaliwanag ko ganito yan eh. May nakausap ako dati na airport engineer. Engineer talaga, civil engineer, na talagang ang kanyang forte, yung paggawa ng mga runway. Sa iba't ibang, actually sa ibang, alam mo naman, mga Filipino engineer, kahit sa ibang bansa, kinukuha yan eh. Now, nagginawa yung airport sa Iloilo, nagtanong sa akin kung saan makabili nung dito sa Pilipinas ng rock crusher, no? Rock crusher. Ngayon, pinaliwanag niya sa akin na kailangan ang rock crusher nila may specification. Iba-ibang sizes, Dr. R pala yan, ang bato na ginagamit yan, ano? Mayroong para sa foundation na bato, mayroong pangalawang layer din na ibang klase naman na bato na ang iba naman ang sizes, ano? Tapos on top of that may mga simento at ang pinakahuli yung asfalto na sinasabi niya sa akin, elastic. Ibang klaseng asfalto yun, na parang goma na elastic siya, ibang specification, ano? So yun po ang tamang engineering dyan. 4 daw na layer, 4 or 5 layers yan, ano? Nakita na naman natin, dubaan lang yung tubig at motorsiklo, natanggal na yung tubig. So, yung runway, nakikita natin, kada ilang minuto may naglalanding na malalaking eroplano. Hindi basta-basta nasisira yung runway. So kung pinagmamalaki niya na ang engineering ginamit nila ay sunod sa runway, baka naman parang, alam mo, Dr. R, para ma-justify nila ngayon ang gastos kung ilang bilyon at hindi naman natin alam kung magkano ang tungkol yan, Dr. R. Nako, tongkat na naman, kakaroon pas-utang na mo. Ano ba naman yan, di ba? Alam mo, pag ganitong medyo mainit dito sa aking kinalalagyan, Dr. J, medyo mahina yung aircon. Pag mga ganitong panganon, dapat iniinom nyo tang inumin nyo. Alam mo, Dr. J, wag na nating sabihin na itong tatawagin ko sana ng engineer, hindi naman talaga engineer. Itong si Secretary Beans, ang tawag ko dyan Jolly Beans Dizon. Hindi naman talaga siguro engineer. Wag na nating isipin yun, Dr. J. Isipin na lang natin, isa rin siyang sekretaryo ng isang departamento sa gobyerno. Kaya lang, parang yung mga napopost ngayon dito sa social media, kung saan na-capture
yung kanyang pagmumura, Dr. J, no? Yung kanyang pagmumura. Mukhang hindi naman yata karapat-dapat sa isang katulad ng sekretaryo. Ibig sabihin, hindi nito kaya mag-handle ng pressure, Dr. J. Yeah, Pakita natin tama. yung actual video, Dr. J, no? I-mute natin yung ating mga mikropono sige. at pakita natin yung actual video nito ni Vince Sige. Dizon. Okay. Ito naman, oh. Ano nangyari nito eh? Kabago-bago. Bakit ang kagad mo? Pinaka-depressed na section, sir. Putang ina talaga, oh. Dapat na-anticipate natin to eh. Parado eh, oh. Ayan, oh, hindi gumalabas, oh. Kita mo doon, oh. Tinan mo, ayan, oh. Hindi gumalabas, oh. Hindi lumulusot, oh. So, ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, oh, yun, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to eh. Bakit hindi naman lang na-anticipate yun eh. Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Eh, hindi nangyari. Early this morning, maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-slope natin ng paganon. Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanente. Fix it, no cost to government, the contractor has to fix that. And then we have to just make sure that the water does not stay. So yun ang sinabi niya. Alam nyo, yung Dr. R, ang pagmumura kasi, defense yun ng mga insecure na tao. Ayun. Alam mo, Yan ang depensa. Nagmumura, insecure, at ang sinisisi ngayon, yung butas at kung saan dadaloy ang tubig. So, ibig sabihin, Dr. R, kulang sa plano. Wala sa tamang plano. Basta lang may kinuhang kontraktor, sige, tapalan mo asfalto yan. Ngayon, ang tanong dyan, bakit ganun kalaki, Dr. R, na estimate ay 15 billion pesos? Ang estimate. Nako, Dr. J, hindi ko alam kung saan napunta yun lahat. Pero nakita ko yan, saglit lang ginawa yung EDSA rehabilitation, ang tawag nila dyan, di ba? Pero nakakatawa kasi, mapapanoorin mo yung video, ang tinuturo nito si Secretary Jolly Vince Dizon ay yung naiipon nakakaunting tubig na wala daw nilalabasan. Di ba, wala daw nilalabasan. Baka na po impotent na to, kaya walang nilalabasan. Sa totoo lang, Secretary Vince Dizon, ang sabi niyo ho, ang antibay nito ay kasintibay ho ng runway ng isang airport sa Humpaliparan. Isipin niyo sa anim na buwan, Secretary Vince Dizon, kitang-kita naman ho sa video, hindi naman ho nako-contain talaga yung tubig dyan. Hindi ho katulad sa sangkatutak ko na ito pa ito, Dr. J, mabanatan ko lang ito si Auntie Claire. Si Auntie Claire nag-a-announce na naman napakaganda daw ng paglisan ng tubig. No? Nakikita na daw natin ang epekto ng mga flood control projects na ginagawa ng ating gobyerno. Baka Auntie Claire, subukan nyo mag-login sa inyo yung Facebook at mag-type lang ho kayo sa search ng baha. Makikita niyo ho, sangkatutak ho ang lugar na baha. Di ba ho? Ang problema ho, hindi ho yata nalalagyan ho ng kaunting tubig yung inyong paanan si Auntie Claire, no? Kaya hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng binabaha. Di ba, Dr. J? Pero mabalik tayo dito kay Secretary Vince Dizon, no? Ibig sabihin, yung runway quality ho yung pinangako, Secretary Vince Dizon, no? Ang tawag ho sa inyo ay Jolly Vince. Di ba ibig sabihin, no? Ito ho ay isang kasinungalingan. Di ba? Kasinungalingan lang ito. Di ba? Ang sabi niyo, at par. Di ba? Kung ano yung ginagamit, most probably doon sa mga bansang katulad ng Japan at Korea. Di ba? Alam mo, Dr. J, nakikita ko dyan sa ating airport, nagkakaroon rin naman ng retention ng tubig dyan sa runway. Di ba? Pero for so many years, hindi ko pa nakikita na kinukumpuni uli yung runway na yan. Itong project ni Secretary Vince Dizon, na dapat nagre-resign na ho kayo ngayon sa mga oras na ito, Secretary Vince Dizon, dahil ho sa inyong incompetence, di ba? Sa totoo lang, hindi ho ba incompetence yung pinangako nyo sa taong bayan na kasing tibay ho ng isang runway ng airport, itong inyong pinagawa sa EDSA. Pero ho, wala pang
7 buwan, 6 na buwan kasi mas mababa naman yung 6 kaysa sa 7. Iwanagin lang natin. Alam mo naman yan yung Trastotian theory, no, na-create natin na dahil sa pagsasalita nitong si Auntie Claire, no. Mr. Vince Dizon, dapat nag-resign na ho ngayon. 'Di ba? Hindi na ho yan dapat ho pinagtatagal, sir. Kasi yung pinangako niyo sa aming runway. Runway yata sa fashion show. Alam mo, itong si Vince Dizon, pinagmamalaki pa na may savings tayo doon sa ginastos na. Ang naratibo nila kasi na mayroong savings sa 11 billion pesos. So tayo naman na mamamayan, tuwang-tuwang tayo dahil natural, pera ng taong bayan yan, yung ginagastos yan. Tapos ang savings na yan ay nare-realize, masasabi natin na mapupunta yan sa ibang subject, ano? Dahil ang taong bayan ay aware na, alam na ang nangyayari dyan sa mga public works na yan, na meron talagang tungpat at ang tao gising na, Dr. R, tungkol dyan sa mga flood control system na sa ngayon ay nararanasan natin yung kaliwat kanan at sa harapan at likuran na pagbaha sa mga kalsada natin. Ano? So, yung sinasabi na para bang, oy, nakasave pa tayo dyan. Ang laki ng savings natin. Oo, pero bakit lubak-lubak pa rin, Dr. R? Problema Dr. J. Alam mo, Dr. J, na may nagtanong sa akin dito, mayroong nag-message, bakit ho kailangan mag-resign si Secretary Vince Dizon? Alam niyo ho, napakasimple ho nitong inyong tanong. No? Ito yung pinakasimpleng sagot. Isipin niyo ho, pinangako ho sa atin ito si Secretary Vince Dizon na kasintibay ng runway ng airport ang kanyang ipinagawa dyan sa EDSA, yung teknolohiya daw ho niyan. Ang minimum daw ho niyan ay 5 years, no? 5 years. Isipin nyo naman ho, di ba? Oo, sinabi niyo yan. Ngayon, 6 na buwan pa lamang ho. Di ba? Warak-warak na ho. Warak-warak na. Diba? Bakit ho dapat na siya mag-resign? Hindi, nakita nyo naman ho. Dahil ho sa kanyang kapabayaan o sa kanyang hindi pagkaintindi dito sa katotohanan ng kanyang ipinagawa. Hindi ho ba napapahiya ang Pangulong Bongbong Marcos? O di ba? Tama. Dr. J. Di ba? Kung alam mo, kung ako si Pangulong Bongbong Marcos, chuchuglihin ko na talaga agad to si Secretary Vince Dizon. Kasi bakit? Buti siya napapahiya. Ako kaliit-liit na project. Although, sabi mo nga 15 million. Di ko lang kung natuloy yung 15 billion. Kasi alam ko, nagsishifting yung presyo ng project na yan Yan si EDSA na yan No? Pero kitang-kita, alam na ng buong taong bayan, alam na ho ng buong mundo na pagkatapos lang ho ng 6 na buwan, warat na ho yung pinagawa ni Secretary Vince Dizon. Bakit ho hindi pa siya mag-resign? Dahil ipinapahiya ho niya ang Pangulo. Ipinapahiya niya ang kanyang boss. Di ba, Dr. J? Simple-simple, di ba? At alam mo, Dr. R, yung sinasabi nila, no? Na, alam mo, si Vince Dizon, tingin ko dyan, incompetent. He is not capable of running the DPWH. Ano? Ngayon, itong sinasabi natin na 15 billion pesos. Tingnan mo, anong haba ng EDSA? 27 kilometers yan, Dr. R, yung EDSA. At repair lang ang ginawa nila, hindi naman construction ng bagong kalsada. No? Bakit umaabot ng 15 billion pesos? Na ako hindi ko alam kung totoo yan o ano ang ano nila, pero hindi ba tayo magtatanong na para bang pinatawaran ang katalinuhan nating mga Pilipino na sinasabi 15 billion ang ginastos namin dyan. Ay alam mo, tayo ngayon aware na ang Pilipino gising na alam naman natin na pag sinabing 15 billion yan, dahil sa karanasan natin sa nangyari na mali-malitang pera na dinadiver yung sa scam dyan sa flood control, ay hindi na tayo naniwala, Dr. R. Alam mo, no, hindi malayo yan, Dr. K. Kasi alam mo naman, pinag-umpisahan yung flood control scandal na yan, ang DPWH. Na ngayon, itong si Secretary Vince Dizon ang nangumuno dyan sa DPWH. At yan ang lumabas na ayon sa ating mga napanood, na mga nabalitaan, sa mga sinabi nito si Secretary, dating Congressman Saldico, sinabi ng mga 18 marino na ngayon yung 14 na lang kasi yung 4 duwagis.
Tapos ibig sabihin, imagine mo, di ba, yung DPWH ang kanilang naging cash cow, di ba? Yan ang naging cash Tama. cow nila, di ba? Tama. Paano naman, dapat yan, ang tanong ko, sino ngayon na mag-o-audit diyan kay Secretary Vince Dizon? Diyan sa Kapalpakan. Yan na yan. Yan, di ba? Di ba? Dapat yan, sa totoo lang, Dr. J, di ba, responsibilidad niya yan sa totoo lang. Dahil pinangako niya sa atin kasi tibay ng runway. Di akala naman, alam mo, nakikita ko ngayon na uuso itong drone, no, na ginagamit pagkuha ng mga cinematic na mga magaling sa baka runway lang yan ng mga drone. Alam mo, at tatanong mo kung sino mag-audit. Sino? Yung auditor na doon sa impeachment ni... Si Attorney Wamil. Wamil. Siya mag-audit. Si Wamil, yun ang gamitin nila. Na parang tanga-tanga na auditor. Hindi naman impeachable yata officer itong secretary ng DPWH, pero alam mo, madali-dali sana nito para hindi lalong masiraan ito si Pangulong Bongbong Marcos mag-resign na lamang itong si Secretary Vince Dizon. Hindi siya impeachable, si Pambabol, pabol siya. Tumabol siya, sipain ni Pangulong Marcos, magpahinga muna tayo ng kaunti, mag-session break tayo, Dr. Ar. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras, alas 2:31 ng hapon ng Lunes, August 10, Dr. R. At maraming kababayan natin, Dr. R, ang ngayon nag-enjoy ang bahay nila parang nasa tabi ng beach. Speaking of beach, ibig sabihin na hindi ang beach na pinagsiswimingan. Beach na pinagsiswimingan pala. Paano dapat yata ipakinggan natin tong sinabi naman ni Auntie Claire tungkol diyan sa mga project ng gobyerno, no, Dr. J. Pakinggan natin ito. Epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig-baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog. Nako. Yan na naman tayo. Si Auntie Claire yan, Dr. J, diba? Si Auntie Claire, sabi niya, mabilis na umupa, no? Pero alam mo, sa totoo lang, ito pasasalamat dito kay Congressman Toby Chanco. Talaga naman may project ito May project ito hindi kanya no, talagang kanyang nagawa ng paraan ito Alam naman yung nabotas, Dr. J, mga malalalim na botas, Malabon, Dampalit, Conception, lubog-lubog talaga pag umuulan, Dr. J, dahil nga dyan sa malapit yan sa dam di ba? Pero hindi ko makita yung relevance ng sinasabi ni Auntie Claire kasi yung nabotas at yung Malabon magkadikit yan di ba? Kung talagang mayroong talagang proyekto ang national government no na ayos ang pagbaha dito sa mga lugar na ito, di dapat hanggang Obando, di ba? Yung Obando dulo na yan Obando papunta, pag tiniretso mo yung panghulo hanggang pulo, sunod na yung Obando, no? Bondo, Bulacan, kadikit na yan, Dr. J. Nasa kanan naman, pag papunta ko kayo ng norte, nasa kanan naman ng Valenzuela. Nasa kaliwa naman ng Dampalit. Tama. Alam mo, Dr. J, di sana wala na rin baha dyan sa Obando. Di ba? Si Auntie Claire naman, binibiro mo naman kami. Isang katutak pa, sabi ko nga sa inyo, mag-type po kayo dito ng baha
dito sa search doon sa search search portion, ay search Oo. kung saan search bar ng Facebook, no? I-type nyo lang ho baha, Anticlear. Makikita nyo kung saan hong katutak ay dumami ho ngayon, imbis na ho ngayon hindi na summer, naging summer vacation. Isang katutak ho ang paliguan, isang katutak ang swimming pool, isang katutak ang beach, no? Ang beach, alam mo naman, Dr. G, marami tayong beach, marami tayong beach din sa gobyerno. Alam mo, sa totoo lang, Dr. J, kahit ikaw, hindi natin maiibsan ang tubig baha, kahit tumalong ka doon, Dr. J, wala din pupuntahan eh. Di ba? Wala din pupuntahan. Kaya talagang punong-puno. Maraming nagsasuffer ngayon ating mga kababayan diyan sa tubig baha na yan. At kung titingnan mo lahat, baka si Ate Claire hindi lang naman pupunta sa Obando. Hindi naman siya sumasayaw doon sa yung gusto mo sa anak, di ba? Ngayon, alam mo, yung tingnan natin ang lahat ng itong napapansin ko, Dr. R, hindi masyadong kinocover ngayon ng mainstream media, mga telebisyon, yung nangyayaring baha sa Metro Manila. Pero nakikita natin maraming vlogger, maraming independent vlogger sa Facebook na nagpo-post napakaraming lubog na lugar sa Metro Manila sa ngayon. Isa na nakita ko, Dr. R, yung sukat sa Parañaque. Ginawa ng hindi na parang pag tinignan ko akala mo yung buong haba ng sukat ay ilog na. Hanggang dibdib ang tubig, at maraming mga nagpo-post na para makauwi sila, lubangoy sila diyan sa sukat. Diyan sa Parañaque. At dito sa Quezon City, ganun din. Napakarami ng ginastos ng ating nagtaong bayan diyan sa Quezon City sa flood control, Dr. R. Pero maraming lugar sa Quezon City na baha. So, yan ay alam nyo, kung yan ay ang nagtatanong ito tayo, Dr. R, kung talaga ba may nagawa na flood control o wala? O non-existent o non-functional yung mga kinayo dyan na flood control na itong nakaraang 3 taon, noong 2022 hanggang 2025, na pinag-uusapan na mali-malita na pera ang napunta doon sa mga politiko, Dr. Al. Alam mo, yan ang Dr. J, di ba? Kaya nga tinatawag na ghost, hindi pa rin yata maintindihan ni Anticlear kung ano ibig sabihin ng ghost. Di ba? Alam mo yun, ang ghost ay napakasimple. Ang ghost, alam mo yung ghost, kailangan pag mayroong iniimbestigahan na tungkol sa flood control, nilalagyan nila ng ghost bandage. Alam mo, sa totoo lang, Dr. J, kung titignan mo, akin may mga nakikita ako na litrato na hindi naman ito mga vlogger, Dr. J. Sila lang din na nagpo-post. I-type mo nga mag-type ka talaga, baha. Simple-simple. Doon sa search search bar ng Facebook, type mo BAHA, BAHA. Makikita mo kung sino-sino lamang ang nagpo-post, Dr. J. Sila ay natrap sa ibabaw ng bubong. 'Di ba? Mga magulang na may mga maliliit na anak na natrap sa ibabaw ng bubong dahil sa natural naman kung ang inyong bahay ay one story lang at hanggang waist deep na yung tubig, naturalmente hindi na kayo mag-i-stay doon. Unang-una delikado dahil alam mo naman, syempre minsan hindi naman pinapatay agad ang kuryente diyan sa mga lugar na yan, 'di ba? So, unang-una yan, kuryente, yung sakit, leptospirosis, di ba? Katulad niya si Anticlear, di yata yan nakakaranas pa ng ganyang mga sakit, ng mga leptospirosis, di ba? Pero iisipin mo, di ba, yung isip, yan ang sinasabi natin. Ibig sabihin, isang katutak ang nawalang pera na dapat sana hindi naapektuhan yung mga ganyang kasimpleng pamilya, Dr. J. Isipin mo, hirap na nga sa buhay ang mga yan Diba? Tapos dapat yung kakaunting buwis o maaring yung buwis na binabayad ng kanilang mga asawa dahil nagtatrabaho at yung mga pinamimili nila nagbabayad ka rin naman talaga diyan ng VAT, dapat ibinalik 'yon, no? Ibinalik 'yon
sa pamamagitan sana ng flood control project doon sa mga lugar na yan. Yung sinasabi mo kanina, Paranaque, nakita ko yung picture na yan, sukat road na yan. No? Kadikit niyan, yung CAA, may nag-post, CAA, yung malaking kali dyan, patawid ng Las Piñas. Para din yung dagat o ilog. Di ba? Ganon So, din. ibig sabihin, nagtatranscend yung tubig. Ibig sabihin, wala akong mapuntahan. Wala. O dahil pumapasok ang ulan, wala na akong mapuntahan o umaapaw ang mga ilog, wala akong mapuntahan. Ano ho ang tinatawag na flood control project diyan? Kasi ito si Auntie Claire minsan joker din. Alam mo, ang masasabi ko lang, ito katulad dito, no, Pasig River, no? Itong Pasig River, nung panahon ito ni, kung hindi ako nagkamali, Pangulong Duterte, nagkaroon ng construction dito ng flood control. Nagkaroon sila ng pagtayo ng dike dyan sa Pasig River. Hanggang ngayon nakatayo yan, all the way down, mula doon sa taas, mula doon sa Napindan Tunnel, all the way doon papuntang Guadalupe. Mayroong tinayo dyan na parang flood control, ano? Hanggang ngayon, nakatayo yung flood control na yan. Ang gumawa niyan, kung di ako nagkamali, Chinese na construction company, at ang nagfinance ay China din, ano? Chinese na talagang naitayo na hanggang ngayon, mataas na ang tubig dyan sa Pasig River, pero hindi pa umaapaw. Dahil at ang nakatayo talaga ang dike na kahit anong lakas ng agos ng tubig dyan ay hindi maaring yan ay masisira na katulad ng Dr. R na nakita natin sa ibang lugar, Mindoro, sira yung mga bagong tayo na flood control dike sa lugar na yan, ano? Doon sa Mindoro. At nagtatanong tayo, bakit itong sa Pasig River ay hanggang ngayon nakatayo ng panahon pa ni Pangulong Duterte ito ginawa, Dr. R. Alam mo, yun nga di ba, siguro noong mga panahon yun, Dr. J, alam mo, hindi naman kasing garapal, di ba? At hindi kasing kapal ng mga mga namumuno sa ating gobyerno. Doesn't matter if it's in the executive, in the legislative, di ba? It doesn't matter. Sa totoo lang, di ba, Dr. J, billion ang nawala. Billion ang sinayang. Imaginein mo naman, Dr. J, di ba? Ibig sabihin, ikaw, di ba? Alam mo, sa totoo lang, kung ikaw, mismo, Dr. J, no, kung ikaw, tayo, na maglakad sa isang lugar, may matanong lang kita, Dr. J, diyan ba sa Pasig, ngayon, binabaha pa rin, marami pa rin bang binabahang lugar? Kasi alam mo yung Mercedes Avenue na yan. Wala na. Wala na. Wala na, hindi na masyado. No? Alam mo, kasi yung Mercedes Avenue na yan, parang rin yan, kasing waist deep din niya kung magbaha, no? Di ba? Imaginein mo na lang kung yari, may baha pa dyan sa Mercedes Avenue, di kayo naglalakad, no? Sa totoo lang, kung ikaw naglalakad sa ganung lugar, hindi ka lang galit. Hindi ka lang galit. Alam mo kung bakit? Naghahalo yung galit mo sa sama ng loob. Bakit? Isipin mo naman, yung mga inaasahan mo mga hindi ko lang anong tawag pa sa kanila, wala na maitawag dito sa mga masasamang demonyong magnanakaw na ito. Isipin mo na yung mga demonyong yan na dapat yung buwis na kinontribute mo, no, sa komunidad o sa bansang ito ay ibinalik sana sa mga ganong pagkumpuni ng mga flood control projects para naman hindi naman maghalo yung galit at sama ng loob ng tao. Bakit masama ang loob? Isipin mo, hindi lang sila galit dahil mga magnanakaw yung kanilang mga inaasahan at mga binoto. Kung hindi na rin iniisip nila sa sama ng loob yung kanilang mga bahay na naaanod, yung mga hanap buhay nila, di ba? Na inanod na rin, di ba? Sa kalalong-lalo na nakakalungkod dyan, yung kanilang tiwala doon sa sistema, doon sa gobyernong ito. Sa totoo lang, tabi-tabi po, pero ito ho ay nangyari sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos, Dr. J. At hindi yun makakailan, di ba? Pero, alam mo, natutuwa naman ako dito kay
Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin niya, mahiya naman kayo. Teka lang, bakit tawa? Dapat palakpak. Di ba? Sinabi naman ng Pangulong Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Kaya lamang, Dr. J, alam mo, maiintindihan natin ng tao, bakit hindi rin sila natutuwa. Dahil walang nangyari doon sa sinabi nitong si Pangulong Bongbong Marcos na may maipapakulong na, 'di ba? Ang mga nakakulong yung mga kumbaga sa yung mga guppies, yung sa aquarium may guppies, no? Pero yung mga koi na paglakad ka lalaki, no? Gagandang koi na ang gaganda ng mga kulay ng parang maiyan tulad mo sa mga hinayupak na magnanakaw, no? Gaganda ng mga sasakyan, ang gaganda ng mga kotse, ang gaganda ng mga bahay. Wala pa hong nakukulong hanggang ngayon. Kaya siguro dapat maintindihan rin nitong si Auntie Claire na dapat dahil alam mo, yung mga tao, gustong sasabi lang sila ng sama ng kanilang loob. Kasi hanggang ngayon, wala na nangyari doon sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Natapos lang yun doon sa mahiya naman kayo. Tama. Wala ding napakulong. At ang napakulong, kung sino pa yung lumalaban, Dr. R, sa katiwalian, ito ngayon yung nakakulong. Yun lang. Itong mga, katulad itong na sinasabihan nila na ito sa ombudsman ito nanggagaling, na katulad ngayon, ang tinutukoy nila, nakakasuhan daw nila si Romualdez, si dating Speaker Romualdez, kakasuhan si Escudero, kakasuhan si Joel Villanueva. Walang nangyari, Dr. R. Ang taong bayan nakanganga at nag-aantay kung ano ang gagawin nila. At maliwanag naman doon sa mga sinasabi nitong matatapang na 14 na dating Marines na hanggang ngayon ay naninindigan sa kanilang sinabi doon sa kanilang affidavit. At kahapon, anong isang araw nga, Dr. R, nag-file sila ng bail doon sa kaso nila, di ba? Yung Jesse Las Piñas. Libel case, no? At matapang pa rin silang nanindigan na ang kanilang sinabi ay tama. At ang ating anti-Dr. R, tanong natin ngayon kay Jess Remulla, ombudsman, sa ilan mo isasampa ang kaso laban dyan kay dating Speaker Romualdez, kay Escudero at kay Joel Villanueva na sinasabi mo ng araw na hinog na ang kaso. Baka ma-override na yun. Yun na nga. Di ba? Kaya nga, di ba ang ginawa, yung mga hinog sa pilit, yun ang pinitas. Sa totoo lang. Sipin mo naman, na-imagine ko kung anong pang pag-asa ng taong bayan dito sa pamumuno nitong si Senador Erwin Tulfo. Ang tawag ko dyan si Mr. Benda kasi siya naman talaga yung nagsabi ng Bendalo. Kaya, akala ko may binda ang tuhod niya. Hindi, wala pa masigasig, matibay pa tong ito si Senator Erwin Tulfo. Pero na-imagine ko kung ano na nangyayari kasi gusto niya na i-surrender dito kay Ombudsman Boying Remulla yung pag-iimbestiga ng Senado tungkol dito sa doon sa flood control scam na yan. Pero sa totoo lang kasi di ba pinarehas ibig sabihin nirehas, no, ikinulong itong si Senator Rodante Marcoleta na masigasig na wala tong pakialam kung sino ang tatamaan, di ba? Doesn't matter kung sino ka, kung tropa kita sa Senado, it doesn't matter, di ba? Yun ang maganda dito kasi sa pag-iimbestiga nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kaya lamang, di ba, nung tinanggal siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, tapos ang sumunod yata ay niya si Okix, no? Si Okix ba? Si Sharon ba, Dr. J? Si Sharon yata ang sumunod. Tapos tumunod naman ito si Benda, no, si Mr. Bendalo, si Senator Erwin Tulfo. Si Ping. Tapos hindi pala si Senator Pangilinan kundi ito si Senator Ping.
Ping Lacson, no? Ping Lacson, si Pings Lacson, wala rin naman nangyari. Kasi itong kay Senator Erwin Tulfo, wala rin naman yata ang aasahan ng taong bayan, Dr. J. Wala rin pupuntahan. Wala rin tayong malalaman. Pero Dr. J, mabanggit ko lang. Ito daw si Congressman Toby Chanco nagsalita. Ang sinabi niya, Mr. President, you started this fight. Sabi niya, now prove that no amount of money, influence, or political connection can place anyone beyond accountability. Yun ang sabi niya. Di pa natapos doon. If Martin Romualdez is not charged with plunder, the Filipino have no choice but to conclude that he had an ace up his sleeve. Finish what you started, Mr. President. Yun na yung sinasabi ko, Dr. Alam mo, nung nakita ko, gusto ko, ang naisip ko lang genie in the lamp. Diba? Genie in the lamp to, diba? Kung meron ka 3 wishes, Dr. J, mag-wish ka. Wish upon a star, kumbaga. Diba? Ito, alam naman sa totoo natin, magmula ng mga bata natin, kinakanta na yung wish upon a star. Pero pag nag-wish ka naman sa star, wala naman talaga nangyayari. Naalala ko tuloy ang mga bata dati, Twinkle, Twinkle, Little Star Ayun. Anyway, yung sinabi ni Congressman Toby Chanco, pag yan ay binasa mo, it's a challenge sa Pangulo. Malaking challenge yan. At hindi dapat baliwalain ng Pangulo yan. Dahil alam naman natin ng background din ni Toby, ang kanyang asawa, pinsang buo ni Presidente Marcos. Pinsang buo din ni Martin Romualdez. Kung ang mismo kamag-anak niya na malapit, na kamag-anak, si Toby bilang bayaw niya sa pinsang buo, I'm sure na yan ay may access din sa kanya, nag-uusap din sila. At nilabas ni Toby yan sa public ang kanyang challenge. It's a challenge actually, Dr. Are. Hindi yan na statement, kundi yan ay naka-address sa Pangulo. At sina-challenge siya. Ano nang gagawin niyo sa kaso ninyo sa pinsa natin na si Martin? So it's a challenge, Dr. Ar, na alam mo, nagulat niya ako nang sinabi mo yan. Kanina napanood, nabasa ko rin naman yan. Pero sabi ko nga, malaking hamon sa Pangulo ng Pilipinas ngayon na nanggagaling sa kanyang kamag-anak na gumawa siya ng hakbang para mapanagot ngayon ang lahat ng kawatan na involved po dyan sa flood control scam na yan, Dr. R. Ayun Kaya lang, Dr. J, kaya nga sabi ko sa iyo, parang tingin ko dito, wish upon a star. Diba? Hindi ko, ewan ko pero alam mo, malaki ang pakiramdam ko na hindi malabas-labas, no? Hindi malabas-labas ang sinasabing kaso kasi alam mo, nakita ko na yung laro, hindi ko lang kung laro nga ito, aking opinion, laro ito. Parang yung nangyari kay Senator Joel Villanueva, 'di ba? Ito, sabi hinog na, 'di ba? Hinog na. Tapos itong hinog na sa Senator Joel Villanueva, biglang naging PI. Diba? Hindi po yan PICC na katulad ng sinasabi kay Auntie Claire. Yan po ay sinasabi preliminary investigation. Diba? Umalik na naman doon. Tapos lumalabas itong kay Congressman Martin Romualdez, no? PI din, 'di ba, Dr. James? Hindi rin po katulad din yan kay Auntie Claire. Ang tawag ko diyan preliminary investigation. Kaya ako naniniwala, wish upon a star. Bakit? Yun nga mga nagwi-whistleblower, no? Lumalabas, lumalantad upang magbigay ng linaw doon sa nangyari talaga, no? Ito yung mga direct witnesses. Bakit mo ang dami nakakulong diyan sa Quezon City Jail na mga
nagsiwalat, Dr. J, ng kung ano talaga ang nangyari diyan sa kababalaghan na yan, sa flood control scam na yan. 'Di ba? Nakakulong. Ang mga nag-iimbestiga, ikinulong. Mga nagsasalita, ikinulong. Mayroon pang 4 na bugok na tumanggap daw ng pagkarami-raming pera at tinuturo pa daw itong si Ombudsman na Boying Remulla na kino-coerce sila na pumirma ng na affidavit, di ba? Naalala mo yan, yung dinidiscuss natin, biglang nag-issue ng statement itong si Ombudsman Boying Remulla, di ba? Pagkatapos ng ating diskusyon nung isang nung Biyernes, Dr. J, no? Ibig sabihin, kung sino kaya hindi ka makakapag-isip o hindi matatanggal sa pag-iisip itong si Congressman Toby Chanco. Na baka meron niyang hawak na alas. Kumbaga ace. Yung ace. Kaya alam mo niyo sa baraho, yung alas, yung ace, alas. Ibig sabihin may hawak bang alas itong dating speaker Martin Romualdez dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang parang gano'n parang gano'n ang dating, no? Kaya hindi yata mapakulong-kulong. 'Di ba? Yun ang mapapaisip ko talaga, Dr. T, kahit naman ako, yun ang aking opinion, 'di ba? Kung merong halas, hindi, 'di ba? Parang ikaw, 'di ba? Parang tayong dalawa, 'di ba? Parang tayong dalawa. Ako hindi mo ako maaaway kasi lagi ako may alas sa iyo. Alam ko kung saan tayo kumain na coffee shop nung minsan dyan sa Alabang. Alam mo, yung sinasabi ni Toby na ace on his sleeve, no? Yan ay isang ang tawag diyan ay isang idiomatic expression na ibig sabihin may pandaraya na mangyayari. Ace up on his sleeve. Kasi sa paglalaro ng baraha, yung mga mandaraya, mayroon silang mga alas, nakalong sleeves yan. Doon sa kanilang mga sleeves. Nakatagong alas. Hindi parang yung tama nga yung pagkaintindi. Baka may nakatagong alas itong si former speaker, Dr. J, no? May nakatago. At may pandaraya na mangyayari uli, ipapakita sa taong bayan kahit mahina ang kanyang kartada, pero dahil may alas siya, paglatag ngayon, full house. Nako. Yun. O quadro de alas pa sa larong poker. So yan, Dr. Masyadong malalim ang sinasabi ngayon ni Toby Chanco dahil yan pag hinihimay-himay natin at tinitingnan natin, may sinasabi siya na maaring may pandarayang gagawin ulit para walang sala itong si Martin Romualdez na hindi matuloy ang kaso ng ombudsman. Yun po ay, alam mo, pag tinignan mo ngayon yan, para tayo nanonood ng isang Chinese opera. Alam mo ito? Parang pelikula na Chinese na alam mo na mangyayari sa susunod na kabanata kung ano mangyayari. Doktor, alam mo sa totoo lang, Dr. J, very predictable na. No, very predictable na. Kaya marami na nagpipredict, nawala na sila ng panlasa dito sa takbo ng investigasyon dito sa flood control. Dahil yung ibang senador dyan na mukhang tukmol gusto daw move on na lang. Di ba? Kaya lang di ba? Umaasa pa rin tayo mga taong bayan, tayo mga namamahayag na hindi naman tayo nakakakuha ni kahit piso na hindi tayo nakakabayan, di ba? Umaasa pa rin tayo na merong at darating ang paghuhukom dito sa mga hinayupak na magnanakaw na ito, Dr. J, di ba? Kaya alam mo, yun na lamang ang inaasahan ko. Hindi na para sa atin dahil tayo may mga edad na, lalong-lalo na ikaw. Di ba? Pakulay ka lang ng pakulay ng buhok. Kaya ako, sa totoo lang, baliktad kami ng Dr. J. Siya, puti, kinukulayan ng itim. Ako, itim, kinukulayan ng puti. Kasi nagtatala kasi yung mga kasama natin, di ba? Pero wala na rin tayong oras, Dr. J. So, ang gusto ko lang sabihin sana itong si Secretary Vince Dizon mag-resign na lamang. Sa totoo lang. Dahil pinapahiya niya ang kanyang boss
ang Pangulong Bongbong Marcos. At pangalawa, itong si Auntie Claire, sana ho, ma'am, spokes Claire Castro. Sana magkaroon na kayo ng pagkakataong magtungo dun sa mga lugar na talagang binabaha at may baha para humaranasan nyo naman ho kung bakit ho galit at bakit po masama ang loob ng mga Pilipino na apektado nitong ginawang pagnanakaw dyan sa DPWH. Dr. J. Naririnig yung dumadaan na tricycle dito sa kinalalagyan ko. Siguro, alam mo, masasabi ko naman kay Ate Claire, subukan nyo magsuot ng bikini, pumunta kayo sa sukat, mag-swimming at mag-swimming doon sa sukat na ating mga kababayan doon ngayon sa sukat, dyan sa Pinyahan, dyan sa Quezon City. Nakikita natin na enjoy naman yung mga kabataan na nagtatamsaw doon sa tubig, ano. So si Ate Claire, iniinayahan natin pumunta ngayon sa sukat, magsuot ka ng one piece na lang, wag na two piece, one piece na Alam mo, Dr. J, okay rin yan, deterrent din yan para hindi magkasakit yung mga bata. No, pumasok na sila sa loob ng bahay pag si Auntie Claire ang nagbikini dyan sa mga binabang lugar. Ay, tutuloy si Dr. para magsama-sama ulit tayo sa susunod sa Miyerkules. So, no, atin ho, ipalo ho natin yung ating Facebook page, The Truth Doctors po. Ganun din po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. At sa kalan ng ating mga kasumaan, Dr. R, maraming salamat po at magandang hapon sa inyong pakikinig. Makinig kaya lang maging mulat. The Truth Doctors on air, we uncover